Kamusta sa inyong lahat? Ngayon ay titingnan natin ang isang inaliping dobleng ahente na nagligtas sa Rebolusyong Amerikano. Isang lalaki na may nakakagulat at kahangahangang kwento at malamang na hindi mo pa naririnig. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Isang maaliwalas na hapon ng Oktubre noong 1781. Malamig na simoy ng taglagas ang umiihip sa Yorktown, Virginia habang nagmamartsa ang mga sundalong Briton sa bukirin sa hilaga ng bayan. Sa harap nila, nakahanay ang mga sundalong Amerikano, pamilyar na tanawin para sa marami na lumaban sa kontinente nitong huling 6 na taon. Nandun ang mga lalaking nakauniforme, hindi para lumaban. Naroon sila para sa seremonya at diplomasyang militar. Naroon sila para markahan ang pagsuko bilang simula ng katapusan ng digmaang revolusyonaryo. Sa kanan nila, naroon ang grupong Pranses, mga opisyal sa ilalim ng puti at gintong watawat ng Bourbon kasama si Marquis de Lafayette, general ng Pransya na tumulong ng malaki sa Continental Army. Sa kaliwa nila, naroon ang nagtagumpay na Continental Army sa pamumuno ni Benjamin Lincoln na ang pinsang si Abraham ay magiging leader sa tagumpay ng Amerika sa digmaang sibil. Lalo pang napahiya ang mga regular na sundalong Briton dahil sa kapansin-pansing pagkawala ng isa sa kanilang hanay. Tumangging pumunta sa Yorktown si General Charles Cornwallis ng Britanya na nagkunwaring may sakit kahit marami ang duda na duwag siya at ayaw niyang isuko ang kanyang espada at tanggapin ang pagkatalo ni Haring George sa labanan. Hindi aktibong lumahok sa pagsuko sina Cornwallis at George Washington na nagbukas ng daan sa mapayapang pagtatapos ng digmaan. Nakatayo sa panig ng mga Amerikano kasama ang mga mataas na opisyal ng digmaang revolusyonaryo tulad nina Lafayette at Washington ay isang muka na tiyak na pamilyar sa maraming sundalong Briton na naroroon. Hindi ito ang typical na maputlang mukha ng isang continental na sundalo na tinawag mula sa bukid o trabaho upang humawak ng armas para sa kalayaan. Ito ay muka ng sang-itim na lalaki, si James Armistead, lingkod at dobleng ahente ng Continental Army. Bagamat may ilan sa bagong bansang iyon na hindi man lang kumikilala sa kanyang pagkatao, si James ay naging mahalaga sa pagsuko ng imperyo at sa Rebolusyong Amerikano. Ang pagkabigla ng mga regular na sundalong Briton noong araw na yon ay walang sinabi kumpara sa pagkagulat na mararamdaman sana ni General Cornwallis nang bumisita siya sa Yorktown makalipas ang kaunting panahon. Sa mga nakaraang taon, akala niya si James ay tapat na lingkod na inutusan niyang sumuot sa Continental Army at mag-ulat sa punong himpilan ng Briton. Sa kabaligtaran, matagal lang espiya si James para sa Continental Army at mahusay niyang ginampanan ng papel bilang isa sa pinaka-epektibo at mapanganib na espiya ng Amerika. Pawang kasinungalingan lang ang mga impormasyong nakuha ni Cornwallis kay James sa loob ng mga taon. Sa totoo, halos mali ang paniniwala ng British Army kay James. Ang kwento niya ay hindi tungkol sa katapatan sa imperyo, kundi tungkol sa mga taong ginugol niya bilang lihim na ahente para sa layunin ng mga revolusyonaryong Amerikano, mga taong nagbunga ng malaki para sa mga rebeldeng labis na kinamumuhian ni Cornwallis. Sa isang panahon kung saan ang kapalaran ng mga bansa ay nababago ng malalaking galaw ng militar, mga labanan ng kamatayan o karangalan at mga nagbabangga ang personalidad ng mga hari at general, ang makapangyarihang Imperyong Britanya ay nabigo sa kanilang pagtatangkang supilin ang isang rebelyon sa Ilagang Amerika at ang pagkabigong yon ay dulot sa isang bahagi ng isang lalaking itinuring nilang hindi nakikita. Kaunti na lang sa mga Amerikano ang nakakakilala o may alam kay James Armistead Lafayette. Sa kanyang pinagmulan, walang mag-aakalang magiging kahanga-hanga ang paglalakbay ng isang bayani tulad niya. Sa totoo lang, mahalaga ang kwento ni James. Hindi lang dahil sa kanyang pagiging nakalimutang bayani ng Rebolusyong Amerikano, kundi dahil din sa maraming pagbabago sa kanyang buhay na sumasalungat sa ating makabagong pananaw tungkol sa ugnayan ng lahi at pakikisalamuhanang ng aapi at inaapi. Si James ay ipinanganak na alipin at nagtrabaho para sa bansang umapi sa kanya gamit ang kanyang lahi upang pabagsakin ang isang imperyong mapanupil na maaring nag-alok ng kalayaan kapalit ng pagsunod. At gayunpaman, isang lalaking sa huli ng kanyang buhay ay nagmay-ari rin ng mga alipin. Iwasan nating tingnan ang kwento ni James sa lente ng ika-21 siglo, sa halip balikan natin ang ika-18 siglo. Surin ang kanyang buhay para tunay siyang maunawaan bilang tao, hindi lang bilang simbolo ng mga isyu at kontrobersyang kaugnay ng kanyang kwento.
Sa panahon madalas iugnay ang isyu ng lahi sa politika sa pagdududa sa eksperimento ng Amerika, makikikita sa kwento ni James ang kahanahangang halimbawa ng taong sa dami ng naranasan ay dapat walang magandang masasabi tungkol sa Amerika. At sa kabila nito ay naging isa sa pinakamatapang nitong tagapagtanggol. Kahit ang matalinong mambabasa ay maaring walang maiisip tungkol sa batang alipin na lumaki sa plantasyon ng kanyang amo sa Timog Silangang County ng New Kent, Virginia sa pagitan ng Williamsburg at Richmond. Ipinanganak noong kalagitnaan ng 18 siglo si James, tinatayang nasa pagitan ng 1,700 at 48 at 1,760, ngunit hindi alam ang kanyang mga magulang. At malamang na nanatiling hindi rin malalaman ang kanyang kinabukasan kung hindi dahil sa isang mausisang lalaking naging amo niya sa halos buong buhay niya, si William Armistead. Si Armistead ay may ilang dosenang alipin, marami sa kanila, kabilang si James, ay minana niya mula sa kanyang amang si Colonel John Armistead. Si William ay isang makabayang negosyante na nagbebenta ng hayop at supply sa mga kliyenteng kinabibilangan ng Continental Army. Lumaki rin siya kasama si James, ipinanganak noong 1751 at pareho silang nakatanggap ng halos magkaparehong edukasyon, malamang na magkasamang natuto sa bahay ng kolonel ayon sa kaugalian noong panahong yon. Habang ipinagbabawal ang pagtuturo sa mga alipin sa mga estado tulad ng Carolinas, ito ay legal naman sa Virginia. Tinuruan si James magbasa at magsulat sa Pranses at Ingles. Bagamat maaring kapitalistang kalkulasyon ang edukasyon niya para tumaas ang halaga ni James sa industriya ng amo niya, naging kapaki-pakinabang ito sa paraang hindi inaasahan ni na James at ng bago niyang amo na si William. Ang Imperyong Britanya, bagamat maaring hindi umaabot sa makabagong pamantayan ng kaliwanagan tungkol sa kalagayan ng ugnayan ng mga lahi, ay hindi rin ignorante sa sariling pakikibaka ng mga Amerikano laban sa institusyon ng pagkaalipin at kung paano magkakaugnay ang kanilang mga pakikibaka sa pagsisikap ng bagong bansa para sa kasarinlan. Maging ito man ay sa pamamagitan ng isang matalinong estratehiya upang baliktarin ang mga Amerikanong alipin laban sa kanilang mga amo o isang simpleng hakbang upang madagdagan ang lakas tao. Noong 1775, naglabas si Lord Dunmore, Royal Governor ng Virginia, ng proklamasyon. Sinumang alipin na sasali sa hukbong Britanya ay bibigyan ng kalayaan kapalit ng katapatan. Bilang alipin na may makabayang amo at batang pamilya, ang pagsali ni James sa hukbong Britanya ay maaari magsapanganib sa sarili niyang kinabukasan, bukod pa sa asawa at mga anak na para na rin niyang tatalikuran. Ngunit ang mabilis na pagtaas ng sigasig ng mga Amerikano para sa kalayaan ay mabilis ding ipinapakita kina James at sa kanyang batang amo na malamang hindi na lang magiging tagasilbi si James habang buhay. Ang digmaan sa mga kolonya ay nagdulot ng di inaasahang alyansa sa pagitan ng mga Amerikanong makabayan at iba't ibang tao sa mundo na sumusuporta sa revolusyon at may galit sa mga Britong mananakop. Si Marquis de Lafayette ay isa sa mga ganoong kakampi. Isa siyang maharlikang Pranses at komandante ng militar na sumama sa mga Amerikano sa ilalim ni George Washington. Kahit bilib si Lafayette kay George Washington, may isa pa siyang dahilan ng katapatan na nagtulak sa kanya na makiisa sa layunin ng mga patriot. Tinuligsa niya ang pagkaalipin at ang pagtutol na yon ay ipinagtanggol niya batay sa paniniwala sa likas na batas at karapatan ng tao. Ito rin ang dahilan kaya naging mahalaga siya sa pagsulat ng deklarasyon ng mga karapatan ng tao at sa Rebolusyong Pranses. Dahil sa paniniwala ni Marquis, nagkaroon siya ng alyansa kay James Armistead nang sumali siya sa Continental Army sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang pakikipag-alyansa na iyon ay mabilis na nauwi sa isang tunay na pagkakaibigan at ang paghanga ni Marquis sa talino at katalinuhan ni James ay nauwi sa kagustuhang makita ang batang alipin na maging malaya. Ngunit mahaba ang landas patungo sa kalayaan at ito ay dumaan sa isang digmaan kung saan hindi tiyak ang tagumpay. Naisip ni Marquis na nasasayang ang galing at talino ni James bilang ordinaryong sundalo. Kaya gumawa siya ng ibang alok, isang malakihang paniniktik. Iminungkahi niyang gamitin ni James ang kagustuhan ng imperyo sa mga alipin bilang pambala sa kanyon, makatakas mula sa hanay ng mga Amerikano at makapasok ng palihim sa hukbong Britaniko, kumuha ng impormasyon at ipasa ito sa hukbong kontinental. Napakapanganib ang operasyong ito para kay James. Kamatayan ang parusa sa mga nahuling espiya.
Hindi maaring magdala si James ng anumang papeles na magpapatunay ng kanyang tunay na pagkakakilanlan kaya't mas ligtas siya laban sa pagkakatuklas, ngunit wala siyang opsyon na magsabi ng totoo kung siya ay tanungin. Kilalang hindi makatao ang hukbong Briton sa digmaang revolusyonaryo. Maraming regular na sundalo ang tumakas dahil sa hindi makataong pagtrato at sumama sa grupo ng mga magsasaka, tagagiling at tagabayan na bumubuo sa karamihan ng Continental Army. Kung ganoon kalupit ang imperyo sa sarili nitong mga sundalo, mas lalo nilang hindi palalampasin ang isang dobleng ahente, lalo na kung ito ay isang itim na lalaki. Tinanggap ni James ang alok ng Marquis. Maari sanang lumipat si James sa panig ng British Army kapag ligtas na siya, isang tukso na laging gumugulo sa konsensya niya tuwing naririnig ang alok ng Imperyo ng Kalayaan sa mga tumatakas na alipin. Si James bilang isang alipin ay hindi lubusang makatingin sa mga kolonya ng Amerika at sa kanilang deklarasyon ng kalayaan ng may pag-asa. Paano pipiliin ni James na suportahan ang mga taong ipinaglalaban ang kalayaan at karapatan gamit ang matitinding pahayag? Habang pinananatili ang sistema ng pagkalipin na sumasaklaw sa kanya, pati sa asawa at mga anak sa di makataong kalagayan. Humarap si James sa isang pagpipilian, paglingkuran ng mga Briton at tanggapin ang pangakong kalayaan na lubos na nakasalalay sa walang pag-aalinlangang paggalang sa korona, o paglingkuran ng Amerika ng walang katiyakan ng kalayaan. Ang philosophical na paninindigan ay tila hindi pinapansin ang kalagayan niya bilang itim na lalaki. Ngunit ang mag-alinlangan o magtago sa tahimik na karuwagan ng kawalang kilos ay hindi paraan ni James. Para sa kanya, may tungkulin siyang dapat gampanan. Kahit hindi lubos mapagkatiwalaan ang British Crown o Continental Army, tiwala siya sa kaibigan niyang si Marquis de Lafayette. Pinili niyang pagkatiwalaan si Lafayette at noong Marso 1781 naging pinakabagong dobleng ahente ng Rebolusyong Amerikano. Marahil kabalintunaan man, unang gawain ni James ang magsinungaling para makuha ang tiwala ng iba. Tumawid siya sa kalaban na kunwaring tumakas na alipin para makapasok sa kampo ng British. May hinalabagan ang mga regular na sundalo nang makilala si James. Walang duda, marami ang nagkaroon ng hinala. Kailangan ng imperyo ng tao, kaya't ang pangakong paglaya ng Royal Governor ay dahilan kung bakit di pinansin ng mga general ng Britanya ang posibleng paglook ng isang itim na alipin sa rebelyon. Dahil sa digmaan, naging mahalaga masyado si James para tanggihan. Para sa mga Briton, sa maraming paraan ay naging perpektong tauhan si James. Dahil sa buhay niya sa Virginia, nagkaroon siya ng napakalalim na kaalaman sa lupain at mga ruta sa paligid ng Williamsburg at Richmond. Isang napakahalagang katangian ito para sa imperyo na nahihirapang labanan ang isang gerilyang puwersang nagtatanggol sa bayang lubos nitong kabisado. Para sa mga general ng korona, si James ang nawawalang piraso. Hindi lang siya pinagkakatiwala ang tagapagbigay ng impormasyon para sa mga manyobra at koordinasyon ng tropa, kundi dahil edukadong alipin siyang marunong bumasa at sumulat, naging perpektong kandidato siya sa paniniktik. Pinadala ng mga Briton si James para mag-infiltrate sa kampo ng Amerikano at tuklasin ng mahahalagang detalye tungkol sa galaw, supply at susunod na hakbang ng militar na tiyak na nagdulot sa kanya ng tahimik na pangtawa. Nagawa ni James ang perpektong panlilinlang. Edukadong alipin siya na naging halimbawa ng mga hindi nakikitang tao sa kagalang-galang na lipunan. Ang mga inaliping lalaki at babae ay nagsisilbi ng pagkain, nagdadala ng mensahe at dumadalo sa pagpupulong ng mga Amerikano at Briton, ngunit hindi pinapansin ang kanilang presensya. Sa maraming paraan, sila ang may pinakatumpak na pag-unawa sa tunay na kalagayan ng impormasyon sa mga ganitong pagpupulong. Si James ay dadalo sa mga pagpupulong ng mga Briton, maingat na itatala ang mahahalagang impormasyong iuulat sa mga patriot. Nang ibalik siya ng imperyo sa kampo ng mga Amerikano, inakala nilang siya ay espya, na totoo naman, ibinabahagi niya ang natutunan kay Marquis at iba pang opisyal na nagbibigay naman sa kanya ng maling impormasyon para iuulat sa korona. Hindi na siya tulad ng dati niyang buhay bilang utusan kay William Armistead. Mula sa simpleng tagadala ng tubig at utos, naging kuryo siya ng mga matataas na opisyal ng Britanya, lalo na kina Benedict Arnold at General Charles Cornwallis.
Si Cornwallis, isang aristokratang Briton na sumali sa hukbong sandatahan ng kanyang kamahalan noong 7 Years' War noong 1757 ay isa sa pangunahing personalidad sa kampanya ng Britanya sa Hilagang Amerika. Matapos niyang pamunuan ang korona sa isang matinding tagumpay laban sa mga puwersa ng mga patriota sa labanan sa Camden, ang pinagmula ni Cornwallis sa mataas na uri ng lipunan sa Inglaterra ay nagbunsod sa kanya na magkaroon ng pananaw na naaayon sa panahon tungkol sa pagkakahiwalay ng mga lahi. Isang pananaw na magiging mahalaga sa kanyang karera pagkatapos ng digmaan bilang general ng mga puwersa ng imperyo sa India. Dahil sa paniniwala ni Cornwallis sa pagkakahiwalay ng lahi, naging madali siyang target ng itim na espiya na si James. Hindi siya mahihirapang isagawa ang sining ng pagiging hindi nakikita sa paligid ng isang general na halos hindi binibigyang pansin ang mga taong may kulay ng balat na katulad niya. Sa maraming paraan, ang tinatawag na pagiging hindi nakikita ni James ang nagbigay sa kanya ng ganitong antas ng tagumpay, at ang tagumpay na ito ay hindi lang limitado sa pagpapalakas ng kanyang personal na reputasyon bilang isang mahusay na espiya. Ang trabaho ni James ang direktang nagbigay sa Continental Army ng marahil pinakaimportanteng malaking tagumpay sa larangan ng militar, isang tagumpay laban sa British Army sa Yorktown. Sa pamamagitan ng maingat niyang pagsasagawa ng tumpak na panimiktik, natuklasan ni James ang napakahalagang impormasyon na dinala niya pabalik sa hanay ng mga Patriot. Noong Agosto 1871 nalaman ni James na lilipat ang tropa ni Cornwallis mula Portsmouth patungong Yorktown. Isang hakbang na pinaniniwalaan ng general na magpapahintulot sa mga regular na sundalo na makatanggap ng karagdagang puwersa at supply sa pamamagitan ng mga linya ng supply na dumadaan sa malapit na Chesapeake Bay. Umasa ang general sa lihim ng kanilang plano at karagdagang puwersa sa silangang baybayin ng Amerika para maisagawa ang galaw na may kaunting pagtutol mula sa mga rebelde. Isang maling pag-asa na pinagsikapang panatilihin ni James sa isipan ni Cornwallis. Dahil sa kumpiyansa niya, gaya ng dati, hindi pinansin ni Cornwallis ang di nakikitang tao sa silid. Ibinigay ni James kay Marquis ang balita ng paglipat sa Yorktown. Kasunod dito, hinarang ng French Navy ang Chesapeake, tinanggalan ng pag-asa ang mga Briton na makatanggap ng tulong mula sa dagat. Habang kumikilos ang mga Pranses upang wasakin ang linya ng supply ng base, sinalakay ng Continental Army ang posisyon ni Cornwallis sa Yorktown Peninsula. Sa pamamagitan ng mga rutang lupa, naghukay sila ng mga trinsera na wala pang 1,000 yarda mula sa linya ng mga Briton at naglunsad ng malalakas na pambobomba ng artilyerya. Kasama ang ilang pag-atake sa lupa sa pamumuno ni Marquis de Lafayette at batang koronel na si Alexander Hamilton. Ang paglusob sa Yorktown noong Oktubre 9 ay pumigil sa mga sundalo na lumipat sa mas paborableng posisyon o makatanggap ng dagdag na puwersa mula New York. Sumuko si Cornwallis makalipas ang wala pang 1 buwan, ngunit dahil sa kanyang pagmamataas, nagpadala na lang siya ng kinatawan sa seremonya ng pagsuko. Ang Yorktown Operation ang naging mahalagang pagbabago na kailangan ng Continental Army para tapusin ang digmaan. Sa pagsuko ni Cornwallis at pagkawala ng isang katlo ng kanilang mga tauhan, nawala sa korona ang kagustuhang lumaban. Opisyal na nagtapos ang digmaan sa pamamagitan ng kasunduan sa Paris noong 1783. Ngunit kakaunti lang sa mga lumagda sa kasunduan o lumahok sa labanan sa Yorktown ang nakaunawa sa papel ng isang natatanging itim na alipin sa tagumpay ng hukbo ni Washington noong Oktubre. Kung wala ang lihim na impormasyong ibinigay ni James, maaaring napalampas ng mga Patriot ang pagkakataong maipit ang mga puwersang Briton sa Yorktown. Dahil dito, ang mahusay na paniniktik ng alipin ang nagpadali sa hukbong dagat ng Pransya na mapigilan ang dagdag na puwersa ng korona sa tamang oras. Malamang hindi nalaman ni Cornwallis kung gaano kalaki ang naitulong ng kanyang lingkod sa kanyang matinding pagkatalo sa Virginia. May tala na nakita ni Cornwallis si James na nakauniporme ng Amerikano nang bumisita siya kay Marquis para ayusin ang kondisyon ng pagsuko. Sinasabing nagbiro ang general, ikaw palang tuso, niloloko mo na pala ako sa buong panahong ito. Si James ipinanganak bilang alipin, ngunit pinagpala ng matibay na loob at pambihirang talino at katalinuhan ay matagumpay na nilinlang ang isa sa mga pinakatanyag na general ng pinakamakapangyarihang militar sa buong mundo. Ito ang katangiang nag-udyok kay Marquis na pagkatiwalaan si James noong mga panahong siya ay isa lamang edukadong alipin at tagasilbi.
Ngayon, isa na siyang Amerikanong bayani na tapat na naglingkod sa kanyang bansa, sumuong sa mas marami pang panganib kaysa sa nararapat sa kanya, at naging panghabang buhay na kaibigan ng isa sa pinakamahalagang tao sa Rebolusyong Amerikano. Bagamat walang duda na ang realidad ng pagkakahati-hati ng lahi at politika noong panahon na yon ay mabigat na pasa ni James, nakita niya ang oportunidad sa isang bagay na itinuturing ng marami bilang mabigat na pasanin. Ang paniniwala sa pagkakahiwalay at pagiging nakakataas ng lahi ng maraming aristokratang Briton at Amerikanong kolonyal ay naging paksa ng komentaryo at pag-aalala noon, lalo na ng mga bumabatikos sa pagkaalipin. Kinakailangan ng mga tulad ni na James at Marquis de Lafayette para mapagtanto na ang mapanirang salita ng matataas na opisyal ng korona ay malaking bentahe sa hukbong kontinental. Si James, bukod sa walang dalang ID, ay bihira ring magdala ng baril dahil baka mahuli siyang may armas habang nagpapanggap na utusan na magdudulot ng hinala. Halos palagi siyang nakukunwaring utusan, maliban na lamang kapag siya ay nasa hanay ng mga Amerikano tulad ng pagkikita nila ni Cornwallis. Gayunpaman, ang mga resulta ng kanyang gawain kapag tiningnan sa konteksto ng pag-usad ng bigmaang revolusyonaryo ay may tuturing na pangalawa lamang sa kahalagahan ng mga pinakatanyag na nagawa ni Paul Revere, Samuel Adams at John Hancock. Sa isang mundo ng mga palaisip na lumalaban gamit ang mga salita, pahayag at magagarbong talumpati, si James Armistead ay isang naibang uri ng palaisip. Kung wala ang kanyang natatanging maingat at tiyak na pagkilos, hindi sana nagtagumpay ang rhetorical at pampulitikang ambisyon ng kanyang mas kilalang kasamahan. Anong nangyari sa kanya matapos ang digmaang revolusyonaryo? Maaring isipin mong nang umalis si James sa Continental Army, isa na siyang bayani at nagretiro para tamasahin ang buhay ng kalayaan. Siyempre, isinugal niya ang lahat para sa kanyang bansa. Sa anumang makatwirang pamantayan, nararapat hindi lang ang kanyang kalayaan, kundi pati ang pasasalamat ng bansang ilang taon niyang pinagsikapang mapalaya. At malamang na pinalaya sana siya ng kanyang amo na si William Armistead kung nasa kanyang kapangyarihan lang ito. Ngunit ang nakakalungkot na katotohanan ay hindi yan posible. Hindi maaring palayain si James at nanatili siyang alipin sa loob ng maraming taon. Ang dahilan ng kalunos-lunos na kalagayang ito na karaniwan noon at ngayon sa mga kaso ng pagdurusa ng tao ay nakasalalay sa regulasyon ng pamahalaan. Mula pa noong 1723, may batas sa Virginia na hindi basta-basta maaring palayain ng mga may-ari ng alipin ang kanilang mga alipin. Ayon sa batas, hindi maaring ipagkaloob ang ganitong kalayaan maliban kung may natatanging paglilingkod na papayagan ng gobernador at konseho. Noong 1782, nagpatibay ang Virginia ng batas na nagpapalaya sa mga itim na alipin na nagsilbing sundalo sa rebolusyon. Itinuturing na sapat na karangalan ang paglilingkod sa militar para sa kalayaan. Natalun ng letra ng batas ang diwa nito. Hindi sundalo si James. Kahit na nagsilbi siya sa Continental Army, isa siyang espiya, isang hindi kailanman nagdala ng baril at halos hindi nagsuot ng uniforme dahil malinaw kung bakit. Nakakainis na naig ang letra ng batas. Kaya, hindi si William Armistead ang nagpasya sa kapalaran ni James, kundi ang mahigpit na proseso ng lehislatura ng estado ng Virginia ang nagtukoy kung pumasa ang espiya na tumulong sa Rebolusyong Amerikano sa mga pamantayan para bigyan ng kalayaan. Umabot ng 5 mahabang taon ang proseso, kung saan patuloy na naglingkod si James kay William sa dati niyang tungkulin bilang tagapaglingkod. Araw-araw, dinurog ng pagsubok na ito ang puso ng amo at alipin habang hindi pa rin malaya si James. Bagamat maraming alipin noong huling bahagi ng ika-18 siglo ang nanatiling nasa pagkaalipin ng maraming taon dahil sa katigasan ng ulo ng malulupit na among, ayaw mawalan ng pakinabang sa kanilang paggawa. Hinikayat ni William ang lehislatura ng Virginia na palayain si James at sinuportahan ang pagnanais ni James na maging malaya. Bagamat miyembro si William ng Virginia House of Delegates noong panahon ng pagkaalipin ni James, hindi nagbago ang kalagayan.
Ang burokratikong pag-iisip sa halip na tiyakin ang paglaya ng makabayang bayani na ito ay lumika ng sitwasyon kung saan nais ng amo na palayain ng kanyang alipin, ngunit sinabi ng estado na walang ganitong pagbubukod na maaaring gawin. Ngunit tulad ng nangyari ng maraming beses sa buhay ni James, muling sumibol ang pag-asa mula sa ibang lugar. Si Marquis de Lafayette na marahil ang tanging kakampi ni James na may sapat na impluensya upang mapakilos ang lehislatura ay labis na nagalit. Lalong tumindi ang kanyang galit sa institusyon ng pagkaalipin nang malaman niyang ang bagong malayang pamahalaan ng Amerika ay tumatangging ibigay ang kalayaan na yon sa isang taong itinuturing niyang mandirigma at kaibigan. Sa liham noong 1784 sa lehislatura, ipinaliwanag ni Marquis ang dahilan ng pagpapalaya sa kanyang kaibigan. Ito ay patunay na si James, nagdadala ng liham na ito, ay nagbigay ng mahalagang serbisyo sa akin habang ako ang namumuno sa kanyang estado. Masigasig niyang tinipon at tapat na naihatid ang impormasyon mula sa kampo ng kalaban. Mahusay niyang nagampanan ang mga tungkulin na ipinagkatiwala ko at para sa akin ay karapat-dapat siyang tumanggap ng gantimpala ayon sa kanyang kalagayan. Ang papuri mula sa isang mataas na general ay nagpadali sa isang proseso na kung hindi ay maaring tumagal pa sa buong buhay ni James. Noong Enero 1787 nilagdaan ng gobernador ng Virginia ang petisyon na ginagarantiyahan ng kalayaan ni James. Binigyan ng lehislatura si William Armistead ng 250 British pounds bilang bayad sa pagkawala ng kanyang alipin na katumbas ngayon ng mahigit $20,000. Matapos ang dekada ng pagkaalipin, maraming taon bilang asawa, ama at makabayang operatiba sa likod ng mga linya ng kaaway na araw-araw na isinasapanganib ang buhay, si James Armistead ay tuluyang naging malaya. Nanirahan si Armistead sa Silangang Virginia sa bukid na katabi ng bukid ni William Armistead sa New Kent. Namuhay siya ng masaya kasama ang kanyang asawa at mga anak sa loob ng 4 na dekada at sa kabila ng kanyang sariling nakaraan, nagkaroon din siya ng ilang mga alipin. Bagamat ang buhay sa bukirin sa Virginia ay hindi kasing kapanabik ng pagiging double agent, sa ngalan ng isang rebeldeng bansang nasa digmaan, hindi nakalimot si James sa nakaraan at sa kanyang papel sa kalayaan ng Amerika. Noong 1824 muling nagkita sina James at ang kanyang kapatid sa digmaan na si Marquis de Lafayette nang bumisita ang general sa Yorktown sa kanyang paglalakbay sa Estados Unidos. Si James partikular ay labis na naantig sa kabaitan na ipinakita sa kanya ni Marquis noong binata pa siya. Dahil sa mahusay niyang pamumuno noong rebolusyon at dedikasyon na tiyakin ng kalayaan ng kaibigan matapos ang digmaan, kinuha niya ang pangalang Lafayette bilang parangal sa Pranses na general. Si James Armistead Lafayette, na siyang buong pangalan na nakilala sa kanya, ay namuhay ng natitirang bahagi ng kanyang buhay sa tahimik at masaganang kalagayan. Namuhay siya gamit ang pensyon mula sa paglilingkod sa digmaan at naging mayamang may-ari ng lupa. Nakuha niya ang sakahang may 40 akre na sa mga sumunod na dekada ay kinilala ng mga pinalayang alipin bilang tanda ng tunay na tagumpay sa pananalapi. Noong 1832 pumanaw si James, napapalibutan ng kanyang mga mahal sa buhay sa edad na 72. Sa kabila ng ilang mga makasaysayang palatandaan na nagbibigay pugay sa kanyang buhay at paglilingkod, nananatiling hindi pa rin alam hanggang ngayon kung saan ang kanyang huling himlayan. Maaring may ilan na madaling baliwalain ang maraming pahayag ni James tungkol sa layunin ng kalayaan dahil sa kanyang naging desisyon na magmay-ari ng mga alipin sa bandang huli tulad ng ginagawa rin nila kay Washington at sa iba pang mga tao noong panahon ng Rebolusyon. Para sa isang tulad ni James na nakaranas ng matinding rasismo at pakikibaka sa kanyang paglaban para sa bagong tatag na bansa at nagpatuloy sa kabila ng lahat upang sa huli ay makamit ang kanyang kalayaan at pagkatapos ay magmay-ari ng mga alipin. Akala ng maraming makabagong tagapakinig, ito ay palatandaan na hindi siya ganon kamoral gaya ng ipinapakita o gaya ng sinasabi ng iba. Iyon ay magiging isang pagkakamali. Kung titingnan ang nilalaman ng kanyang buhay at mga nagawa, ang buhay ni James ay nagpapakita ng mas malamang at mas hindi komportableng moral na realidad. Kung ang mga tulad niya at ni Washington na mataas ang katayuan at moral ay may mga alipin, mas posible nga. Palatandaan nito na kahit ang pinakamoral na tao sa kasaysayan ng bansa ay di lubos nakikita ang sarili nilang mga pagkiling sa kultura at mga bulag na punto. At isang palatandaan na kung sila mismo ay nabigo dito, marahil dapat nating harapin ang katotohanan yon hindi sa paghamak, kundi sa kababaang loob na maunawaan na ang sarili nating makabago
at sinasabing mataas na moralidad ay maaaring may mga katulad ding bulag na punto. Ang Rebolusyong Amerikano ay mahalagang yugto sa kasaysayan na naglatag ng pampulitika at pilosopikal na pundasyon ng Estados Unidos. Ay naglalaman ng libo-libong maliliit at madalas nakakalimutang mga kwento ng katapangan, katalinuhan at pambihirang moral na tapang ng mga karaniwang tao. Si James Armistead Lafayette ay isa lamang sa mga kwentong iyon. Ipinanganak sa mundo ng pagkiling, pagkaalipin at pagkamuhi sa lahi, patuloy na tinignan ni James ang mga pagsubok bilang oportunidad, hindi hadlang. Ang pagsali niya sa Continental Army na sa pagbabalik tanaw ay tila isang malinaw na kabayanihang desisyon ay maaaring nagdulot ng iba't ibang resulta. Hindi ipinangako ng Marquis ang kalayaan kapalit ng tapat niyang serbisyo. Nagtiwala si James sa Diyos at sa pagkakaibigan niya kay Marquis na magiging patas ang lahat. Ang tiwala at walang hanggang debosyon ni James sa kalayaan ang nagtulak sa kanya sa karerang, pinapang-arap lamang ng karamihan sa mga ipinanganak sa kanyang estado. Ang kwento ng tagumpay niya sa kabila ng pagkaalipin at determinasyong lampasan ang mga hadlang ay sumasalamin sa diwa ng rebolusyong tinulungan niyang iligtas. Si James ay hindi estadista, orador o pilosopo. Kaunti lang ang naisulat niya maliban sa petisyon niya para sa kalayaan mula sa pagkaalipin. Ngunit ang kanyang marka ay hindi mula sa talumpati kundi sa pagtupad ng layunin at tapat na tungkulin para sa kalayaan ng Amerika sa bawat ulat ng intelihensya at misyon ng paniniktik. Sabi ng kaibigan niyang si Marquis de Lafayette, wala pa siya nakitang kasinggaling ni General Washington pagkatapos ng labanan sa Monmouth. Ngunit kung tatanungin, tiyak na aaminin niyang ang refleksyon ng kadakilang yon ay makikita rin sa parehong paraan sa mukha ng kanyang kaibigan, ang dating alipin at dobleng ahente mula Virginia, si James Armistead Lafayette. Salamat sa panonood ng bidyong ito tungkol kay James Armistead Lafayette. Sana ay naging interesante ito. Salamat din kay Kinurat Publishing at sa author na si Isaac Willauer. Tingnan ninyo ang kanilang mga gawa sa description sa ibaba. Sana nagustuhan ninyo ang video at nakasubscribe na kayo with notifications para mauna kayong makapanood ng mga upload ko. Kung may suggestion kayo, ilagay lang sa ibaba. Hanggang dito na lang, magkita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!